So, hello everyone. So, dito tayo ngayon sa part 5 ng PHP built-in function discussion natin. So, ang huli nating built-in function is yung about sa date and time. So, kukunti lang din naman to, tapos hindi na masyadong i-explain masyado since medyo malawak to. So, yung simplihan lang natin, okay? So, first is yung tinatawag na date default time zone set and date. So, ito importante to. Okay? So, dito, kung mapapansin nyo, kung wala to, is kung magdi-display tayo ng current date time natin na may format na ganito, so yung format ng date is depende sa format nitong ano nyo. Yung kung ano yung paano pagkakapasunod ng year, month, day. So, itong Y, year, tong M is month, day, hours, I is minutes, then S is seconds, okay? So, pag display natin yan, the format, hindi, sandali. Yan, clear muna natin. So, current daytime in New York. So, New York, hindi natin alam kung New York ba talaga yan. So, palit, sige. Sige nga. Tanggalin natin to. Okay. Then, clear natin. So, ayun. Ito yung New York. So, ang ginagawa nitong date default time zone set. So, dito, pwede na i-set natin kung ano yung pinaka-time zone natin. Okay? Depende sa lugar. Okay? So, dito, sinet natin, America, New York. So, based sa oras na to, ang output niya is ang oras ngayon sa America, sa New York is same day but madaling araw pa lang. Okay? So 3:10 3 AM and 3 AM bandang 3 AM ng madaling araw. Okay? So, since nasa Pilipinas tayo, so paano natin malalaman kung ano yung pinaka-time zone natin? Okay? So, sa PHP website, meron yung tinatawag na let's say PHP time zone Asia. So, since nasa Asia tayo, hindi ko alam kung makita nyo to, but sa Asia kasi maraming since America to, pwede natin palitan ng Asia. Okay? Sa Asia, nakalist dyan yung mga bansa. Okay? Nakalist dyan yung mga bansa. Pero, minsan bansa, minsan yung capital nila. Okay? So, doon sa listahan ng isang website ng time zone ng Asia, hindi Philippines yung nakalista sa atin, kundi Manila. Okay? So, pwede natin i-type dito, Manila. So, Manila. So, actually, I'm recording this video ngayon ng around 3:12 PM ng hapon ngayong Thursday. So, September 9, 3:12 PM. Okay? So, pwede natin i-double check. So, pag nira natin yung code, yan. So, ayan. Tama. September 12. September 12, kung naka 24 hours, siya, 24 hours format. So, 3 PM to, 15, 12, 42 seconds. So, tama. So, naka-Asia, Manila na tayo. Okay? Kasi kung walang nakaset yan, ibang format yung lalabas. Ibang ibang time zone. Not sure kung ano yung default time zone, but yun, pwede nyo nang iset dun sa application nyo. So, ngayon, yung pinaka-default is nasa 9 AM pa lang. Okay? So, pwede nyo iset yan. Yan, Asia, Manila
Tapos, itong format na to, pwede nyo pa iba-ibahin naman to, depende sa gusto nyong pagkakasunod. So, ayan. So, pwedeng so, madalas namang sa daytime, so, madalas na output is yung month, di ba? Not sure kung tama to. Pero let's palitan natin ng capital M. Then, ayun, capital M. So, pag capital M, siya, shortcut ng pinaka-month. Okay? So, pwedeng, kung gusto nyo, is, yan, month. So, hindi siya dash. Then, day. Tapos, comma. Tapos, Y, which is year. Yan. So, pwede yan. Tapos, run natin. So, yan. So, pwede nyo lagay is Y na capital ata para buo. Yan. So, para buo yung year. Hindi 24 lang. So, yan. September 12, 24. Yan. So, ganyan yung natin. Sa H naman, hindi ko sure kung paano yung try lang natin. Hindi ako maano sa daytime ng Ayun. So, pag small letter H, siya, 12-hour format. Pero pag naman, capital H is naka 24 hours format. Yung parang military format. Okay? Yan. So, pwede nyo ng yan, imbuntuhin kung paano yung gusto nyong format. So, yun yung default date, default time zone set, tapos yung date na function natin. Okay? So, next, may example pa tayo dito. So, ito, kung gusto nyo ng listahan ng iba-ibang time zone, gusto nyo kung kunyari, nagwo-work kayo nagwo-work kayo ng remote, tapos iba-iba kayong project sa iba-ibang location, may client kayo sa ganitong bansa, may client kayo sa ganitong bansa. So, pwede kayo mag-set ng isang yung sarili mong application na di-display yung time zone kung ano yung oras ngayon para hindi kayo malito. So, ganyan, current daytime in London, ganitong oras na. Current daytime in Tokyo, ganitong oras. So, para manageable yung time nyo. So, pwede pa kayo mag-list ng kahit ilan yung gusto nyo. Depende sa time zone. So, dito mapapansin nyo, nag-set siya sa kanya, kinuha yung current date. Tapos, dito display niya kung ano yung current time date ng London. Then, nireset niya yung time zone gamit yung another time zone set. So, Tokyo naman. So, yun. So, next natin is yung time naman. So, the time naman. So, time action, yung PHP, ang kinukuha niya yung timestamp. Okay, hindi siya, hindi series of numbers siya na time to time, every seconds is nababago. Kasi, every seconds is, parang, siya, parang, kung iisipin natin is total lahat ng seconds. I'm not sure kung kailan nagsimula yan, but makikita nyo mamaya pag dinemo ko yung output. Okay? So, simple. Ang kinukuha nyo yung current timestamp. So, kunyari, rin na natin to. Ito yung timestamp ngayon. Then, pag maya-maya pag nag-run ulit tayo, yan, iba naman siya. Okay? Yan. So, mapapansin nyo, ang difference lang is yung dulo. So, parang seconds lang yung binibilang niya, tapos nagdadagdag siya. So, ganun yung timestamp. Usually, ginagamit, ito yung madalas na format pag sa mga devices. Sa mga devices, sa mga IoT application, madalas ang nire-return nila is timestamp. Kasi mas madali silang ma-read. Walang arte-arte, walang comma, walang spacing, ganun. Tapos pwede nyo na, pag nakuha mo naman timestamp, madali na lang i-convert sa totoong date and time. So, mamaya, makikita nyo kung paano i-convert yan.
So, next example, yan. Dito, gamamit pa rin tayo ng current timestamp, yung time na function. Then, dito, parang may format tayo na pwede nating makompute yung pinaka timestamp para sa kunwari 7 days. Calculate the unique timestamp for 7 days from now. So kunwari ito, di-display niya yung future timestamp sa mas readable. So gamit yung date function na may format na ganito, second parameter is ipapasa niya yung na-compute na timestamp plus ito. So, ibig sabihin nito, itong 7 is ito yung plus 7 days. Okay? Parang nag-plus 7 days siya doon sa computation. Then, ito yung 24 hours to 60 minutes, 60 seconds. Okay? Then, i-echo lang. So, pag delete na natin, yan. The date 7 days from now will be, yan, 19. So, tama naman, di ba? So, 9 a.m. kasi wala tayong dineclare na yung time sunset. So, okay lang yan. So, yun. Parang predict niya kung anong oras yung kinompute niya yung pinaka-oras natin ngayon after 7 days. Okay? So, ganito yung format nun. So, next natin is yung str to time. Yan, str to time. So, basically, ang ginagawa lang nito is kino-convert yung date string, kagaya nito. So, pag ganito, string siya. Hindi siya pwedeng magamit directly as date value. Okay? So, ang ginagawa, pag ganyan, gumagamit tayo ng str to time para i-convert to timestamp. So, alam nyo naman timestamp, yung yung value, yung parang series ng numbers. Okay? Then, pag na-convert na niya, yung string na yon, timestamp, pwede mong ipasa ulit sa date function. So, dito naman sa date function, sinimplihan lang yung, this example natin, sinimplihan lang yung format. So, year, month, day lang siya. Then, in-echo natin. So, ang output niya, yan. 24, yan. Okay? So, ganun. So, pagdating dito, yan, pwedeng, pwedeng manageable na yan. Hindi na siya kagaya ng string lang na hindi natin pwede makuha yung specific month. So, ganyan. Month, year, day, yun, hindi natin basta-basta makuha pag naka-string siya. Kaya gumagamit tayo ng str to time para ma-convert. Okay? So, another example nyon, ganyan ito. So, yung time, kumuha tayo ng current timestamp. Ito naman ang ginawa is plus 1 month. Okay? Yan, plus 1 month ang ginawa. So, dito, sa string to time, dinagyan natin yung plus 1 month, then yung current timestamp. So, yung ngayon, yung pinaka oras ngayon. Then, i-return niya. Tapos, i-format niya gamit yung date function. So, kung i-echo natin yan, so after 1 month, ang date ng after 1 month natin is October 12, 2024. Okay? So, ganun lang. Let's say, hindi ko sure kung gagana to, but 7 days plus 7 days. Yan, pag nira natin, yan, tama naman, gumagana naman siya. Kunyari, 7 hours. Not sure pag gumana yung 7 hours. But, kasi wala tayong daytime dito. Kasi okay lang. Hindi na natin makikita. Then, let's say 11 days. Yan. 11 days. So, pwede mong paglaruan. Okay?
Yan. Maraming ano si string to time. So next natin, ang last is yung MK time naman. So ang ginagawa nito MK time, mas ano siya, mas ano lang, mas detalyado, okay? Pero dito, kay MK time, kailangan mong specify yung kung anong hours, kung anong minutes, kung ilan yung minutes, kung ilan yung seconds, kung ilan yung month. Yan. So 9 is equivalent to September, then day, tapos yung year. So pag na-mix mo na yan, nalagay mo na sa MK time, then pinasa mo sa date function para i-format ng maayos. So ang output niya, yan, kung mapapansin nyo, 2004 September, day is 4, tapos time is 14:30, which is 2:30 ng hapon. Okay, so yun lang, magdali ang MK time compare sa yung niya, hindi ito string today, dito sa date function. Okay, ito so meron tayong another example. Yan, ito. Wait lang. So output natin to, yan. So medyo mas complicated na to, itong part na to. So hindi ko na masyadong explain to kasi baka mas maguluhan kayo. So pwede nyo i-check na lang doon sa pre-provide kong na tool. Tapos kayo na bahala mag intindi. Pero hindi ko na explain to masyado since mostly naman ng ginamit dito is na-explain ko na sa una. Okay? So yun lang yung natin. So yun yung pinaka-last natin. Pinaka-last string function, built-in function, yung datetime. So ito na yung last. Then ang next discussion natin topic is about introduction to arrays. Tapos ano nga yun? Introduction to arrays and multidimensional arrays. Okay, then next naman is yung mga array functions. So dapat kasama siya dito sa built-in function, kaya lang sobrang haba nun. So siguro mga nasa 25 na function para sa array lang. So masyadong mahaba kung isasama pa natin dito, kaya hiniwalay ko na since may hiwalay naman siyang topic, yung about sa array. So dito nag-end yung natin discussion about PHP built-in function.